Gandang araw po sa lahat ng ating mga kamag-aaral. Isaiah chapter 40 verse 8, Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Marcos, Kabanatang 4, talataang 30 hanggang 32, at kanyang sinabi sa anong natin itutulad ang kaharian ng Diyos o sa anong talinghaga isasaysay natin ito. Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa na pagkahasik sa lupa. Bagamat siya'y lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa, gayon may pagkatanim ay tumataas at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalapay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kanyang lilim. Patuloy po nating binabasa ang mga talatang ito sa Isaiah at sa Marcos sapagkat naniniwala po tayo na napakalaking kahalagahan nito sa ating pagtalakay ng paglago at pagunlad at pagsulong ng tinatawag nating Iglesia ng Panginoon, the Church or the Christian Church. I told you last time how the Bishop of Alexandria, ang pangalan po niya ay Alexander, ay tumawag po ng isang grupo ng mga leader. He called a council in Alexandria sa kanyang nasasakupan upang pag-aralan at siya sa atin ang posisyon ni Arius na ating pinag-usapan sa nakaraan. Ang isa po sa mga tanyag o sikat na mga katuruan ni Arius patungkol sa ating Panginoong Kristo ay ganito. There was a time he was not, or there was a time when the Son did not exist. Nabanggit ko sa inyo mga kamag-aral that after the council decided concerning the position of Arius on the nature of God, patungkol sa kalalagayan ng ating Panginoon Diyos, si Alexander po ay nagpasya na i-depose at i-excommunicate si Arius. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang mga tagasunod at ang mga naniniwala sa kanya. Para bang hanggang doon na lamang ang ating kwentuhan, pero this was not the end of it all. Ating pong pag-usapan ngayon ang continuation ng ating tinalakay sa nakaraan, still on the series Story of the Christian Church. This is part 7, Constantine and the Council of Nicaea. Kung nung nakaraan po na ating pag-uusap, pagkukwentuhan ay naikwento ko sa inyo si Constantine at nabigyan natin siya ng higit na pansin. Ngayon naman ay ating higit na bibigyang pansin ang Council of Nicaea. Paalala ko lang po sa inyo ang sinabi ni Philip Schaff. Ang sabi po niya, every period of the church and of theology has its particular problem to solve, and every doctrine, in a measure, every book also of the Bible has its classic age in which it first comes to be fully understood and appropriated by the consciousness of the Christian world. Lagi ko po itong nababasa sa inyo at inuulit-ulit sa inyo sapagkat napakahalaga pong katotohanan nito. Kapag ating pinag-uusapan at tinatalakay ang kasaysayan ng Iglesia, lalo't higit ng iba't ibang mga turo, simula noon hanggang ngayon. Tama naman po ang sinabi ni Philip Schaff. Every period of the church and of theology has its particular problem to solve. And this period na ating pong pinag-uusapan, this period of the church and of theology we're looking at, seems to address this question. Who really is Christ? If and only if we include the Holy Spirit, we could say that
sa pagitan po ng 325 at 481, the church was clarifying, discussing, and solidifying the entire doctrine of God because of the Christological issue Arius raised. Let me tell you the big idea. The earliest Christians held that there was one God. They were Christian Jews. Alam po natin, ang unang mga mananampalataya ay galing sa Judaismo. Sila po ay monotheist, believers of one God. Yet in the New Testament, makikita po natin mga kamag-aral sa bagong tipan na itinuturo ng ating Biblia. We witness these Christians, particularly the Jews, they held that Jesus was God because that was how Jesus taught them, especially his disciples. Ang mga Kristiyanong Hudyo o ang mga Hudyo na nadala sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay niyakap ang katotohanan na si Jesus ay Diyos sapagkat iyon ang itinuro sa kanila mismo ng ating Panginoong Jesus. They were able to believe both that there was only one God and that Jesus was God. Pinaniwala na may iisang Diyos at si Jesus ay Diyos. And they believe it to be true. The only limitation they had was expressing and explaining this truth. Yun ang kanilang limitasyon. Pero wala pong pag-alinlangan na naniniwala sila na may isang Diyos at si Jesus ay Diyos. Kung paano ito ipapaliwanag at kung paano ito ipapahayag ang katotohanan ito, naroon po ang kanilang limitasyon. Actually, meron po tayong mga ebidensya, mga kamag-aaral na mismong pagkatapos po na mamatay ang mga alagad, may nakita po ng mga ebidensya kagaya po ng isang panalangin in the early 2nd century. Ito po ay tinawag na the Gloria Patri. Kaya po niyong basahin ko ang mga sinulat ng mga unang Kristiyano kagaya po ng the Gloria Patri. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ito po yung kanilang pinaniniwalaan. At ito ang panalangin nila in the early 2nd century. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it, and that it refers to the Trinity. Although the word is not found in the Bible, but the concept is there. Was in the beginning, is now, and ever shall be, meaning always. World without end, meaning forever and ever. Amen. Maliwanag mga kamag-aral na sa simula't simula pa lamang, higit pa at sa sinabi at patuloy nga po, nagpasimula sa Biblia, sa bagong tipan, ipinakilala ang ating Panginoong Hesus at maging ang mga unang mga Kristiyano noong 2nd century naniniwala sa ganitong mga katuruan ng mga alagad. There is only one God, and Jesus was God. The only limitation was expressing and explaining it. Mga mag-aral, after the apostles died, the relationship of the Father, the Son, and the Holy Spirit was seriously misrepresented. It was seriously misrepresented.
two main misinterpretation po kung paano ang relationship ng Father, Son, and Holy Spirit were misrepresented. One is the idea of subordinationism. Ang grupo pong ito at ang paniniwalang ito, they present God who is the Father on the very top. Under Him is the Son, Christ, and under Christ is the Holy Spirit. Subordinationism. The key word in this view is under, nasa ilalim. And this is a misrepresentation of the nature of God. Pangalawa po na misrepresentation is monarchianism or modalism. They teach that there was one God, but that one God has appeared in different modes of being. Different modes of being. Nagpakita ang Diyos na ito sa iba't ibang mga manifestasyon, pagpapahayag. And the key word in this view is modes of being. Ipakita ko po sa inyo, mga kamag-aral, ang problema ng dalawang ito. Una po, subordinationism was able to show the diversity but failed to preserve the equality. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun po naging problema ng subordinationism. Pero may problema rin po ang monarchianism or modalism. Monarchianism was able to preserve the equality. Yung pagkakapantay-pantay ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Na-preserve po yung equality but failed to show the diversity. Halos pareho po ang dalawang ito. Parehong mayroong binigyan ng diin. Parehong may naging kabiguan. Parehong nagkaroon ng failure. Magkaiba lamang po ang ipinakita at ang naging kabiguan. At nawa po yung maging maliwanag ito sa atin kung anong pagkakaiba ng dalawang misrepresentation na ito sa nature ng ating Diyos. Nabalitaan nga po ni Constantine ang tensyon na nagaganap po sa Eastern Church between two camps. Napakinggan niyo yung pag-uusap po at di pagkakaunawaan at pagtatalo sa theological issue ni Bishop Alexander of Alexandria at saka po ng isang presbitero na si Arius. Narinig niyo yun. And when Constantine became the emperor, he did not dream of uniting the empire alone. Ang kanyang panaginip at ang kanyang vision is uniting. It was uniting divergent theological issues. Ang mga magkakasalungat na pananaw sa Biblia ay gusto rin niyang pagkaisahin. Kaya hindi po lamang politika ang kanyang ambisyon na mapagkaisa ang mga tao. Naging ambisyon din po niya at pangitain na papagkaisahin ang lahat ng mga mananampalataya sa kanilang pagkakaiba-iba ng mga theological issues. Sabi nga po ng isang church historian, ginawa niya ito to cement the unity of the empire. Constantine used his power to push theological agreement on Christians. Ginamit po ni Constantine ang kanyang kapangyarihan bilang isang emperor para kanyang itulak upang kanyang sikapin na mapagkaisa ang mga Kristiyano sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng paniniwala. One of you perhaps is asking, where is the separation between church and state? Bakit ang isang ruler ng empire, bakit ang isang emperor ay nakikisangkot tila man din
ng masyadong malaki sa mga usapin ng iglesia. At yun po ang naging tensyon noon. Ang pakikisangkot tila man din na may pagmamalabis ng Estado sa iglesia. At marahil po minsan ay nababaliktad lamang ang pangyayari at panahon na minsan naman ang usapin ay bakit naman yata tila man din labis na nakikisangkot ang iglesia sa usapin ng politika. Nagpapalitan po lamang sa kasaysayan ng iglesia ang dalawang ito, pero ang pinaka-issue po is the separation between church and state na magiging masiglang usapan, mga kamag-aral. Hindi lamang noon, ngayon, at sa hinaharap. Kung yan po ang tanong ninyo, where is the separation between church and state? Hold on to that. You are asking the right question. After Alexander of Alexandria formed a council of bishops in Alexandria, a decision was made to condemn and excommunicate Arius. Pumayag po ba si Arius? Arius did not accept the judgment. Tila man din sinasabi niya kay Alexander at sa mga council of bishop, kinondena niyo ako, in-excommunicate niyo ako. Sandali lamang. Hindi pa tapos ang usapan. This theological disharmony actually became the talk of the town. And this is without exaggeration, mga kamag-aral. Naging talk of the town. Talagang bukang bibig ng maraming mga tao sa panahon na yon. Bigyan ko po kayo ng isang testimonya. Galing po sa isang church father, si Gregory of Nyssa, na talagang naging talk of the town po itong usapang ito. Naging masayang usapan ng mga tao ng araw na yun. Sabi po ni Gregory of Nyssa, everyone entered into it. Men who met to transact business neglected their bargaining to talk theology. If one said to the baker, how much is that loaf of bread? The baker would answer, the son is subordinate to the father. If one sent a servant on an errand, he would reply, the son arose out of nothing. Ito po yung talagang naging laman ng usapan sa panahon na yun. Matapos po na mabalita ng maraming mga tao ang pag-uusap ng Bishop of Alexandria, Alexander, at ng isang presbyter na si Arius. After na si Arius po at ang kanyang mga tagasunod ay makondena at ma-excommunicate ng Bishop ng Alexandria, nag-apila po. Umapila si Arius sa mga tao sa Alexandria mismo. He appealed to the people of Alexandria and to other prominent bishops. Lumapit siya sa mga tao. Lumapit siya sa mga prominenteng mga leader ng simbahan o ng iglesia. At alam niyo nangyari, people began to gather in the streets to support Arius. Hindi kalaunan, mga kamag-aral. Nagkaroon po ng mass gathering ang mga tao upang suportahan si Arius. Saan po ginanap? Sa karsada. People began to gather in the streets. Kaya po yung mga mass rally na sinusuportahan po ng mga mananampalataya. Bagamat I do not know how you will look at Arius at that time. Pero nagkaroon na po noon ng mga mass gathering ang mga Kristiyano. Pero hindi po, take note, hindi po for political involvement, but church-related issue po itong ating pinag-uusapan. Kasi nga po,
hindi nagustuhan ni Arius ang ginawang pagkondena sa kanya at ng mga kapwa niya leader ni Alexander of Alexandria. Naging hype, sabi nga po. Naging hype noon yung issue yun ni Alexander at ni Arius. The theological issue generated a massive interest sa maraming mga tao. Whether some people knew the whole idea of what was being discussed, alam ba lahat talaga nila kung anong pinag-uusapan, kung anong issue, kung anong punto de vista ni Alexander, kung anong punto de vista ni Arius, whether alam ng mga tao ang lahat at ang detalye, whether it was accurate or not, whether alam nila kung ano talaga ang problema o hindi. One thing happened. People jumped on the bandwagon. Nagtalo na ng mga tao sa trend, sa hype, na nag-generate nga po ng massive interest sa mga tao na parang talagang grabe po ang naging usapan. Grabe ang naging usapan. They jump on the bandwagon, on the hype, on the trend. Siyempre pa, kapag nagkaroon ng mga ganyang usapin at malakas at matunog, Constantine heard about all these tensions and he was so unhappy. Nalungkot po ang emperor. Ano po ang kanyang naging tugon? Bigyan ko po kayo ng naging tugon ng Roman Empire emperor noong araw na yun, ng mga panahon na yun si Constantine. Number one, the first step. What Constantine did was to send his advisor on ecclesiastical matters. Ang pangalan po ng kanyang advisor on ecclesiastical matters ay walang iba kundi si Hosius of Cordoba. Ipinadala po niya ito. Constantine sent his advisor. Pumunta ka nga doon. Ayusin mo ang problema ng dalawang yan. Ni Bishop Alexander at ng isang presbytero na si Arius. Ayusin mo. Ang sabi po niya sa kanyang advisor on ecclesiastical matters. Yun po ang una niyang ginawa. Ang layunin at ang gustong marating na misyon was to reconcile the two parties. Ayoko nang may division sa aking empire. Bumalik po si Hosius, ang kanyang advisor on ecclesiastical matters. He returned and he reported to Constantine that reconciliation between the two was impossible. Emperor, imposible na po na mapagkasunduin ang dalawa. Pangalawang ginawa, second step na ginawa po ni Constantine. He called a great assembly or council of bishops from all parts of the empire. Lahat ng nasasakupan niya, sabi ko nga po 3 kontinente, 3 continents. Pinatawag niya ang iba't ibang mga uri ng mga bishops. It was the year 325 in Nicaea. It was a city in Asia Minor. Alam po ba ninyo na more than 300 bishops from Greek-speaking East and some from the Latin-speaking West attended. Actually, meron pong nakatala na yung more than 300 bishops ay naglagay po talaga ng accurate number na 318. So, tinipon po niya more or less, or I think more than 300 bishops mula po sa Greek-speaking East at sa Latin-speaking West. Siyempre pa, kapag nagpatawag ka, malaking gastos yan. And so, Constantine provided them with free travel expenses and free travel accommodations. Mga kamag-aaral. Isa pong emperor, political leader, tumawag ng pagpupulong ng mga iglesia. Tinawag ang mga leader ng iglesia
sa isang lugar, sa Council of Nicaea, sa Nicaea. Pinrobide ang lahat ng mga gastusin, pati accommodation, syempre pati pagkain. Constantine. The third thing. Constantine, ano po? Christian or not? Maitanong lang po. Political leader, not a bishop. Maliwanag po. He presided over the entire proceeding known as the Council of Nicaea. E di ba pinag-uusapan nga po natin sa nakaraan, Christian ba ito o hindi? Ibinigay po natin ng positive, negative. Political leader, not a bishop, presiding over the entire proceeding. Patungkol po sa theological issue. Interesting, hindi po ba? Very interesting. Nagtipon-tipon po ang mga bishops na pinatawag ni Constantine noong mga panahon na yon. Sapagkat po si Arius ay hindi pa bishop at that time, siya po isang presbyter pa lamang. Presbytero. This means na hindi po siya pwedeng pahintulutan to join the assembly of the Council of Bishops. Mababa-baba pa ang kanyang ranggo ng panahon na yun. Kaya siya po ay inirepresent ng isa ng mga bishop. Eusebius of Nicomedia represented him to the council. Isa pong bishop. And Eusebius of Nicomedia spoke for Arius in the position he represented. Ito po nagsalita para kay Arius sapagkat hindi po naman pwede magsalita. Sa gitna ng forum, ang isang mas mababa pa kaysa bishop. Nang magsalita na po at tumayo na si Eusebius of Nicomedia, he asserted, just like Arius, that the Word or the Son was a creature, nilalang ang salita, nilalang ang anak. The first among all creations, siya ang unang nilalang sa lahat ng mga nilalang. At nang sabihin ito ni Eusebius of Nicomedia, ang ilang na mga bishops na naroon na nakikinig sa kanyang pagre-represent kay Arius ay nagsisigawan. Ang sabi ng iba, you lie, sinungaling ka. Ang iba ay sumisigaw, blasphemy, isang malaking pamumusong. Ang iba naman ay sumisigaw, heresy, isang malaking kabulaanan. Meron pong isang naroon na nagbigay sa atin po ng impormasyon. Nagbulong sa atin. An insider told us, actually po church story, that the manuscript he was reading, na binabasa po noon ni Eusebius of Nicomedia, was grabbed, kinuha sa kanyang kamay, at ito'y pinunit-punit at tinapak-tapakan sa kanilang sama ng loob o galit. By the way, nabanggit ko po ba sa inyo na ito ay Assembly of Bishops? Where is the amen? Where's the attitude? Manners, ethics. Where's the natural decorum? Nasaan po ang amen? Attitude? Where's the manners? Where are the manners? Where is the ethics? Nasaan ang natural decorum? Honorable Assembly of Bishops. Ganito ang kanilang ginawa. Interesting, hindi po ba? After 2 months of long deliberation and theologizing, the third thing, or the 14th, kasi yung pangatlo ay siya ang nag-preside, the 14th, Constantine and the entire council decided to do was to put everything in writing. Ay isulat natin ang lahat ng ating napagtibay dito. After 2 months po yan
After 2 months of free accommodation, food, na at the expense of Constantine, after 2 months of long deliberation, theologizing, na isulat na rin po ang desisyon ng Council of Nicaea na tinawag na at nakilala sa the Nicene Creed. Ang petsa, June 19, 325. Ang layunin po ng pagsusulat was to educate the church, the whole church, the universal church, regarding its rejection of Arius's theological positions. Malaman ng lahat ng tagasunod ni Jesus kung ano ang posisyon na ito ni Arius na tinatanggihan ng mga leader ng iglesia na pinag-aralan ng Biblia at nag-theologized. Ang ibig sabihin, noong bandang umpisa, pinaniniwala na talaga ng mga unang Kristiyano that there is only one God and that Jesus was God. They just had a limitation of explaining and expressing the truth. Ngayon, nagkaroon po na ng consciousness kung paano ito ipapaliwanag. Naroon na yung katotohanan, pero sinosolidify na ngayon yung katotohanan na yun. Kaya nga po, nagkaroon ng the Nicene Creed upang patibayin. At nais ko pong basahin sa inyo ang the Nicene Creed, June 19, 325. Ganito po kanilang sinulat. We believe in one God, the Father Almighty, maker of all things, visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of his Father, only begotten, light of light, very God of very God, begotten, not made, things in heaven and things on earth, who for us, men, and for our salvation, came down and was incarnate, and was made man. He suffered, and the third day he rose again, and ascended into heaven, and he shall come to judge both the quick and the dead, and in the Holy Spirit. Let me give you some observations sa ating pong binasa na the Nicene Creed. Una pong observation o pagpuna o pagtingin na makikita natin ni ganito. The Nicene Creed's main concern was to reject the heresy Arius and his followers propagated. Na ano po yun? That the Son, the Word, the Logos was a creature. That the Word, the Logos, the Son had a beginning and less divine than the Father. Yung pong unang ipinakikita, main concern ng Nicene Creed, na itong si Arius ay tila man din naghahayag na may kamalian kung sino ang anak, sino yung salita o logos na yun, na isang nilalang, may pasimula at mas mababa kaysa Ama. Pangalawang obserbasyon na ating pong makikita sa the Nicene Creed. The Nicene Creed sustained and clarified the biblical truth that the Son, the Word, the Logos, was begotten, not made. Ipinagbigay alam po ng Nicene Creed na begotten, hindi nilalang ang anak, ang Word, ang Logos. Begotten. Bagamat doon po sa salitang begotten ay meron pa ring kuro-kuro at mga iba't ibang opinyon, pero mahalaga po dito ipinakikita ng Nicene Creed na not made. Hindi siya yung unang nilalang at pagkatapos nilalang niya ang ibang mga bagay. Pangatlong obserbasyon natin makikita sa Nicene Creed.
the Nicene Creed. Because the Son, the Word, the Logos, was begotten, not made. The Son was excluded from those that were visible and invisible. Huwag niyo siyang isasama doon sa mga visible and invisible. Hindi siya kasama doon. Because the Son, the Word, or the Logos ay begotten, not made. Pangapat na ating makikita po dito po sa obserbasyon na ating binabanggit sa inyo sa ating usapan o kwentuhan. Constantine suggested to include the word homoousios in the creed. At mapapansin nga po ninyo na inilagay yung homoousios of one substance, homoousios. That is how the Council of Bishops during that time, how they theologized, how they look at the scriptures and explain sa pamagitan po ng Greek at sa pamagitan po ng Latin. Ipinaliwanag po nila ang nature of God upang maunawaan ng mas maliwanag ng mga pangkaraniwang tao ang itinuturo ng bagong tipan o ng Biblia. The Nicene Creed went through some editorial clarifications and additional points to polish its content. But there was no deviation or departure from the original intent of the creed. Opo, dumaan po sa iba't ibang mga proseso ng editorial clarification at additional points, kagaya nga po ng paglalagay ng homoousios. Pero wala po talagang paglayo, paghiwalay sa tunay na intensyon ng sinulat na ito upang maipakita kung ano ang ginawang maling pagpapahayag ni Arius patungkol sa nature of God at ng relationship ng Father, Son, and Holy Spirit. Before we end, mga mag-aaral sa usaping ito ng Council of Nicaea, let me tell you some historical twist. Years after the assembly of the Council of Nicaea in 325, akala po ba natin tapos na po sa Council of Nicaea ang usaping ito? Kagaya po ng ilang mga napapanood natin, minsan o kayo mahilig manood mga kamag-aral ng mga telenovela o ng mga movies. Marami pong mga kwento na ating napapanood, mayroon tinatawag na twist sa kwento. Meron din pong twist, historical twist. Pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Yung pong nangyari sa Council of Nicaea. And let me explain what I mean. It is your hope. And it was their hope during that time. That after the Council of Nicaea in AD 325, the controversy ended. Tapos na ang usapan patungkol sa pagliliwanag ng relationship ng Father, Son, and Holy Spirit. Tapos na ang mga paghihiwalayan. Tapos na ang hindi pagkakaunawaan. Makinig po kayo. Sadly, it did not stop. It did not stop. Hindi po tumigil, mga kamag-aral. Bishop Eusebius of Nicomedia, tanda po nyo, pro-Arian, remember? Isa po siyang able church politicians. Parang hindi bagay, church politicians. But he was known to be an able church politician. Siya po isang malayo-layong kamag-anak ni Emperor Constantine. Malayo-layo. Distant relative po ni Emperor Constantine. Makaraan pong ilang panahon after the Council of Nicaea, siguro po 3 taon, more or less, si Constantine po ay nakapag-isip magbakasyon sa kanyang summer residence sa Nicomedia, sa lugar na yon.
Marahil gusto naman niyang magkaroon ng break. He wanted to take a break. Walang masama. Ang daming iniisip ng isang emperor. Maraming problema ang isang leader ng bansa. So take a break. So he went to his summer residence in Nicomedia. Few years after po ng Council of Nicaea. Pero may nakita po tayo mga kamag-aral na nag-courtesy visit, a respectful protocol while the emperor was in his summer residence in Nicomedia. May nag-courtesy visit. May dumalaw. Palagay ko kung nararamdaman nyo na kung sino yung dumalaw sa summer residence sa Nicomedia kay Constantine. Walang iba kundi si Eusebius of Nicomedia. Eusebius took this great opportunity to explain or to present his case before Constantine. Wala nang ibang kasama si Constantine, ang emperor ng mga panahon na yon. Hindi kagaya doon sa Council of Nicaea, maraming bishops na nakapaligid. Ngayon, one to one, one to one. And Eusebius took this great opportunity to explain what he had explained a few years ago during the Council of Nicaea. At matapos niyang maipaliwanag ang kanyang posisyon na posisyon po ni Arius, ito po ang nangyari. Maikwento ko po sa inyo. Constantine realized that he and most of the council members of Nicaea were too harsh on Arius. Naging napakasama naman pala namin kay Arius at sa kanyang mga kasama. Dahil doon, Constantine ordered the deposition of the bishop. Wala na po noon si Alexander of Alexandria, namatay na po. Ang sumunod sa kanya, ang kanyang successor ay si Athanasius, isa rin pong able theologian. At ang nangyari po, kasi nawala na nga po si Alexander of Alexandria na namatay noong AD 328, si Athanasius ay dinepose, ni-remove ni Constantine. Because they thought that they were too harsh to Arius. Kaya yung minsan po yung nagkukwento sa atin, nagsasabing sa pamamagitan ni Constantine ay na ipahayag ng konseho, ng Council of Bishop na si Jesus ay tunay na Diyos. Kita ninyo si Constantine ang nag-isip niyan at sa pamamagitan niya ay naniwala ang maraming mga tao na si Jesus ay Diyos. Hindi po eh. Hindi po accurate yung kwentong yun kung yun ang ikinukwento sa inyo. Kasi po, nagkaroon ng historical twist. The pro-Arian Eusebius of Nicomedia managed to subdue, overpower the champions of the Nicene Creed. At kanya pong napaniwala si Constantine. At kanya pong in-overpower, in particular, yung bishop na noong panahon na yon, si Athanasius, na 3 years ago, 325, nung panahon po ni Alexander of Alexandria, si Athanasius ay isa pa lamang deacon in the church. But now, siya po'y bishop na. For practical purposes, mga kamag-aral, let me say that most of the Nicene leaders were also banished. Most of the Nicene leaders were removed. Nabaligtad po ang kwento after ng AD 325 Council of Nicaea. We also got some information that it was Eusebius of Nicomedia, a pro-Arian bishop, who baptized
Constantine a few days before his death. Let me whisper that to you. Binubulong ko na lang po na meron po tayong nakalap na impormasyon na si Eusebius of Nicomedia na isang pro-Arian na bishop ang nagbautismo kay Constantine ilang araw bago po siya mamatay. Pumapasok po ba dito yung ating pinag-usapan sa nakaraan kung siya man po ay nabautismo, si Constantine na ba nabautismo ex operato, ex opere operato. The validity of the sacrament, di ba, ay walang kinalaman sa nag-perform ng sacrament. Magandang katanungan, hindi po ba? Kung ang nagbaptize kay Constantine ay si Eusebius of Nicomedia na naniniwala na si Jesus ay isang nilalang o una sa mga lahat ng mga nilalang at mas mababa kaysa Ama. Kung gayon, ano ang validity ng bautismo ni Constantine? Kung tatanggapin ang ex opere opera, the validity of the sacrament does not rely on the one performing the sacrament. Baka po sabihin, pwede, walang problema ang bautismo ni Constantine. Pero kung ang iba ay magsasabi na sandali lamang, bakit yan ang nagbautismo? At ganyan ang paniniwala. Ibig sabihin, hindi valid. Isa pong muling magandang kwentuhan at pag-uusap na laging pag-uusapan noon, ngayon, at sa mga susunod na mga panahon. Maidagdag ko po na si Constantine po ay may 3 anak. 3 po ang naging anak niya. Ang una po ay si Constantine, panganay, Constantine II. And Constantine II had a Nicene inclination. Naniniwala po siya sa Council of Nicaea at sa mga pinagtibay ng Council of Nicaea. Pangalawa po niyang anak si Constant at gayon din po, he had a Nicene inclination although medyo moderate po ito kaysa kay Constantine II. May pangatlo pong anak si Constantine. Ito po si Constantius II. At siya po ay pro-Arian. He had pro-Arian inclination. Magkakaiba, magkakapatid, magkakaiba ng posisyon. Enough to say, mga kamag-aral, that Arianism did not allow defeat even today. It went too far that even the Bishop of Rome, Hosius of Cordoba, natatandaan po niyo, Hosius of Cordoba kanina, siya po yung advisor on ecclesiastical matter po ni Constantine. Yung pong advisor ng ecclesiastical matters ni Constantine ay naging bishop ng Rome. At mismong ito na pumunta pa upang pag-usapin si Alexander si Arius. Sa dakong huli, he signed the Arian Confession of Faith. Because Arianism did not allow defeat. At hanggang ngayon, mga kamag-aral, they do not allow defeat. Let me give you some takeaway, mga kamag-aral, sa ating pong as we wrap up. Mga bagay na dapat nating baunin at pag-isipan at pagbulay-bulayan at patuloy na i-wrestle natin sa ating mga kalooban. Itanong natin sa ating mga kalooban at kaisipan at patuloy na pag-aral. Let me give you some takeaways. Una, Arianism has never been a minor challenge to the Christian Church. Then and now, hindi po ito isang minor challenge. Yung doktrina na sinimulan at ipinapropagate ni Arius,
hindi po ito magiging minor challenge to the Christian Church. Pangalawa, na takeaway po natin. The teaching on the relationship of the eternal Father and Son is now well established, solid, through the Nicene Creed. Pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano, ng mga Christian Jews. Bagamat, sabi ko nga po, they had a limitation on expressing and explaining it, but through sa pamamagitan, hindi po sila ang sinasabi ko sa ng iba, sila lamang ang nagpasya niyan. Hindi po sa pamamagitan lang nila. Dati nang itinuturo ng Biblia. Dahilan lamang sa may nagturo ng ganitong katuruan, sa pamamagitan lamang nila, pinagtibay nila ang nature of God. It was well established through the Nicene Creed. Hindi po sila nagpasimula. Hindi po Nicene Creed ang nagpasimula na iproklama at deklara ng Iglesia na si Jesus ay Diyos. Hindi po. Mali pong kwento ng kasaysayan. Isa pa pong takeaway natin, after sufficient studying of the scriptures and theologizing the Nicene Creed with the word homoousios, same substance, distinct person, same substance, in particular, is the closest orthodox biblical view. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo, homoousios, distinct persons, same substance. Ito po'y closest orthodox biblical view. Marami sinasabi natin, bakit ginagamit na closest orthodox biblical view? Pinakamalapit na po. Tama na po. At meron lamang po tayong marahil sinasabi natin na kinukumpara. Pero gusto natin gawing sukdulan. Hindi na po ito talagang closest na parang malapit pa lamang, kundi talagang ito na. We are not comparing this with the other view. We're saying this is the view. This is the orthodox biblical view. That's what we mean by the closest orthodox biblical view. Mga mag-aaral, kapag dumarating ang mga hamon sa pananampalataya, at kung ano-anong mga katuruan na tila man din hindi nauugnay at itinuturo ng banal na kasulatan. Sa mga panahong ganito, nais kong kayo bigyan ng encouragement. At walang iba na pinakamabuting encouragement na may bibigay tayo kundi ang salita ng Diyos. At ito po ang aking gustong ibigay na encouragement sa bawat isa sa atin mula po sa aklat ng Hebreo 12:1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mga kamag-aral, this is my admonition based on Hebrews chapter 12. Throw off everything that hinders. Let us run with perseverance. Magpatuloy tayong tumatakbo na may katyaga to the race marked out for us. Sa katotohanang ibinigay ng salita ng Diyos. Fixing our eyes on Jesus and who He is, as the Bible teaches. Mga kamag-aral, ako po'y nagpapasalamat sa inyong katyagaan, sa inyong pong
patuloy na pagbabahagi ng ating mga videos dito po sa Maniwala, isang Bible study online na masa po ako na nakakatulong po sa inyong paglalakbay spiritual. Hindi po ito isang perpektong pag-aaral. At ako po ay hindi perpektong guro na nagtuturo. Lahat po tayo ay may kani-kanyang limitasyon, may kanya-kanyang kahinaan, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat kahit tayo ay hindi perpekto, sapagkat halos lahat ng tao ay may mga blind spots, kinakailangan lang tayong magpakumbaba sa panahon ng ating pag-aaral upang sa ating pagsuko at pagpapakumbaba, lalo tigit sa ating Panginoong Diyos, lalo tayong matuto at mahamon upang matuto pa kaysa dati. Papasalamat po tayo sa lahat ng ating mga kasama dito sa Maniwala Team, sa ating pong mga kamag-aaral. Salamat po sa inyo at ating patuloy na ibinibigay ang papuri sa Diyos. Kami po ni Sister Edinel at ang inyong lingkod, Jonathan Orellasa, ay nagpatuloy na nagpapasalamat sa Diyos at nagbibigay ng papuri sa pagkakataong maibahagi ang mga katotohanan, ang salita ng Diyos, at ang kasaysayan ng Iglesia. Mga kamag-aral, hanggang sa muli.